Hello, part 2. Nasa daily tayo. So, this is the May 1. Yan, May 1. Ito naman yung opening. So, this is open. So, dito, bumaba, pero tumaas. So, ito ngayon yung naging high. Then, bumaba uli, support, turns resistance nung na-break yung support. Ayan, medyo bumalik konti, bumaba. So, ito ngayon yung low. And then, tumaas uli, resistance, na-break, na-retest. Then, tumaas ng konti, bumalik. Ayan, may pulse breakdown because of the wick. And then, tumaas ngayon. At the moment, nandun siya sa support. Ayan. O, dyan naman tayo mag-uumpisa ngayon. So, ayun ngayon yung close. Paano natin palalabasin yung month dyan, di ba? Ayun yung month eh. Di ba? Ayun yung month. May maliit na body. May maliit na body. No? Subukan nating palabasin siya sa weekly. Ayan. Daily. Ayan. Ayan. Ano ibig sabihin yan? Ito yung open na maliit na body, tumaas, pero nireject, ayun yung buntot, bumaba, pero nireject, ito yung buntot, di ba? Tapos medyo tumaas ng konti uli, tapos bumalik, ito ngayon yung close. So, ayun na ngayon yung katawan. So, pag tinignan mo sa monthly yan, hindi mo alam kung ano yung naging galaw niyan sa loob. Pero pag bumaba ka ng daily, nagkaroon ka ng idea paano gumalaw. Ayun na siya. Mas malinaw na nasa support siya. So, from monthly, weekly, daily, tinuro sigurado sa inyo ni coach yung 4 hours and then 1 hour. Just remember lang na naglagay ako ng vertical line para lang maging reference natin kung bumababa na tayo ng 4 hours. Try natin bumaba ng 4 hours. Ayan. So, alam ngayon natin na ito yung line kanina ng body. Asan yung high and low? So, ikuha natin. Ayan. Ibaba na. Ganyan natin. O, ayun na ngayon yung high. So, kahit saan akong pumunta ng time frame, alam ko ngayon na ito ay high, ito ay low. Asan ngayon yung pag magpaliwanag ako kasi parang kinakausap ko yung sarili ko. Asan ngayon yung May 1, ganun. So, ano ba to? Zoom out. Ayan, zoom out natin. O, yun siya. So, because of those horizontal and vertical, alam ko ngayon, nagkakaroon ako ng references the moment na bumababa ako ng lower time frame. So, then, zoom in natin. Ayan. So, ayan, nakikita natin yung mga candlestick formation. Mas nagiging malinaw sa atin yung mga candlestick formation. Tulad nito, di ba? Ito. Since nasa baba yung buntot, nasa ibabaw yung katawan, this is most likely a hammer. So, ito naman yung momentum candle, makikita nyo. Di ba? Nag-break siya ng mas malaki. So, yung malaki yung katawan nasa taas, pero nag-retest. Di ba? Breakout and then retest. Tapos, ano yung nakikita nyo? Yung katulad na sinabi ko kanina, di ba? Merong hammer, breakout, retest. So, kung medyo papasok ka dyan, antay lang ng konti ng Monday, opening. So, most likely, pwede kang pumasok dyan. Stop loss dito. Take profit dyan. Pwede yun. Or take profit dito. Because of this na nasa kaliwa. Possible lang yun. Kaya nga, ina-analyze natin. So, baba pa tayo ng lower time frame, 1 hour. Ayan. Ayan na siya. Nawala na yung high, nawala na yung low. So, ang gagawin lang natin, susum out lang natin. Ayan. Ayan na. O, lumabas na yung
high, low, closing, and open. Ngayon, kung gusto mong i-analyze siya ng talagang siyempre, sinusum out mo para makita mo yung mga yan. Support, 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 support. Yan, support, naging resistance. Resistance, naging support. Support, support. Breakdown, pause breakdown, then support. Another pause breakdown, ayun. So, pag ganyan, hindi pa rin ganun kalinaw yan. Anong gagawin? So, zoom in mo. Yun. Kasi ang gusto lang natin makita, halos yung dulo eh. Ang gusto natin makita ngayon, since alam na natin yung ibang mga line, itong gusto natin makita. Ayan. So, zoom in natin. Ayan. Ayan. Nagkaka-idea ka na ngayon. Ano-anong mga candlestick na nakikita mo? Ayan. Diyan mo na ngayon i-apply yung sinasabi kong magre-react tayo dun sa candlestick. O, ayan. Yung mga candlestick, oh. Ayan na, oh. Di ba? O, ayan, oh. So, yan nga yung sinasabi ni Coach na, ayun, oh. Nauntog, breakout. Malaki yung katawan, ayun, tumaas. Sukatin mo yan, ayan, that is already 333. Kung $1, $333. Kung 0.1, that is only 33. Parang gano'n. Pero I encourage you to stay with 0.01. Pataasin nyo muna yung win rate nyo. Pero magdagdag tayo para mas luminaw. Gumamit tayo ng mga trend line. Balik tayo ng daily. Kita nyo yung wick sa taas. Ayun. Kita nyo yan. 1, 2, 3. Kung sinasabi kanina, it could be start ng reverse direction, subukan nating maglagay ng the beginning of a new trend. Uptrend to. Beginning of new trend. Pwedeng sideways o kaya downtrend. So, paano ba yung downtrend? Yung downtrend kasi merong high, lower high, lower high. So, ibig sabihin, may dalawa ng lower high. Ang downtrend kasi is a series of lower high. Yan. High, lower high, lower high. And a series of lower low. Low, lower low, lower low. Low, lower low, lower low. Hindi ganun ka-perfect, pero yun ang requirements. A downtrend must have a series of lower high, and the low, lower low, lower low. So, depende kung paano nyo ayusin yung chart nyo. Pwedeng ganyan, pwede rin ganyan. Iba, hindi nila kinoconsidered yung wick. Kasi may another term dyan. So, that is another discussion. For the meantime, ayan. So, nasaan yung candlestick ngayon? The trend line could also be a resistance line. So, nasa resistance siya. What will happen pag nasa resistance? Alin yung mas posible mangyari? Di ba, sell? Kung sabi kanina, this is the trend line. And then, sa monthly ay indecision. A beginning a new trend. So, may nag-uumpisa na talaga. Pag nasa lower time frame ka. So, if this is a lower high, what do we expect for a downtrend? Another lower low. So, yun lang muna. At least, sana nakapagpapalinaw sa inyo. Medyo minsan napahinaan ko yung boses ko doon sa part 1.